Salamat sa Panginoon. Are you ready? Okay. Nandito tayo dahil ang pinuntahan natin ay ang Panginoon. Yes? Amen? Oo, alam natin, nakasama natin ngayon ang Panginoon at tayo ay kakausapin niya muli. Amen? Hallelujah. God is so good. God is so good. Ayan. Andiyan na ba yung aking, ayan. Ayan yung una kong tanong sa inyo. Mas magandang laging nagtatanong, naaalala niyo pa ba ang mensahe na dinala ko nung last time? It's about the Lord is my shepherd, ang Salmo 23. Sino nakakaalala? Ayan, okay. Sige nga, pwede bang matanong? Natanong no? Okay, hindi na po. I-remind ko lang po kayo, alam nyo, naintindihan po natin, napakadaling malimutan ang mga sinasabi ng Panginoon. Tama ba? Oo, talagang kaya pala sinasabi ng Panginoon, paggising mo, pag-usapan nyo na agad, lagay mo sa dingding ng bahay mo ang salita ng Panginoon dahil grabe po, talagang ninanakaw po talaga ng kaaway. Mamaya mapag-aaralan natin yan. So gusto ko lang pong i-remind kayo kasi ako, I'm so blessed that the original plan of God to us ay tayo ay kanyang nilikha. Amen? At tayo po ay ginawa niyang mamamayan niya na tulad ng mga tupa sa kanyang pastulan. Nang ibig sabihin niyan, ginawa niya tayo, nilikha niya tayo para bantayan at para pangalagaan. Amen. Ang lahat ng ating pangangailangan, sagot niya. Amen. Mga anak niya tayo. Amen. So, napakaganda ng plano ng Panginoon. But then, the bad news is, tayo po ay naligaw. Tayo po ay nagpasya ng sa atin lang, hindi tayo sumunod sa Panginoon. Kaya ang tawag sa atin ay tupang ligaw. Tupang ligaw. Lahat po tayo ay galing sa kalagayang yan. Tupang ligaw. Amen? So, pag naligaw ka, ay talagang prone tayo sa kaaway. Bababuyin tayo ng kaaway, dudumihan tayo ng kaaway, papatayin tayo, ilulugmok tayo. Kasi nga, naligaw tayo eh. Wala tayo doon sa pangangalaga. Okay? Walang nagbabantay sa atin. Ang ganda-ganda ng pagkakaano ng Panginoon. And then, praise God, there's a good news. Then, anong good news? Okay? Tayo ay katulad ay dating mga tupang ligaw ay nakabalik na. Nakabalik tayo sa Panginoon. Praise God. Amen? Dahil hinanap tayo ng Panginoon. Amen? Kaya, praise the Lord. Dating mga tupang ligaw na nakabalik na sa pangangalaga uli ng Panginoon. Amen. At paano tayo nakabalik? Namatay si Jesus para sa atin. Amen? At kung sino man po ang nanampalataya, okay, kay Jesus, may at yun, kasi nanampalataya ka, sumunod ka sa Kanya, ayun, naligtas tayo. Amen? Na-connect ulit tayo sa Panginoon. Okay. So, after that, nagtawag po ako, altar call. Sabi ko, may dalawang klase ng tao na nandito sa lugar na ito. Ang isa ay, alam mong tupang ligaw ka. Amen? Pinatayo ko nga po ang mga tupang ligaw. Yung alam niya, na talagang siya ay napaligaw, siya ay tumalikod sa Panginoon. Ang dami. Okay? Ang dami pong tumayo at nanalangin, pinangunahan ko kayo sa pananalangin na inaamin natin na tayo ay tupang ligaw, nangangailangan tayo ng pastol. Amen po ba? Amen? So, pinaniwalaan niyo po ba yung ginawa nating panalangin na yon? Okay? Tayo ngayon po, mga dating tupang ligaw ngayon po ay nakabalik na sa pangangalaga ng Panginoon. At binayaran ng ating mga kasalanan, pinatawad tayo at isinuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Tama ba yon? Totoo ba yon na isinuko na natin ang ating buhay sa Panginoon? Amen. Mahalaga po yung bahagi na yun
na hindi na tayo ang masusunod sa ating mga buhay, kundi ang kalooban na ng ating pastol. Kasi ang gusto lang ng pastol, talagang sumusunod tayo sa Kanya dahil siya po ang magdadala sa atin sa pinakamainam na kalagayan. Amen. So yung pangalawa po na tinawagan ng Panginoon ay yung mga dating tupang ligaw na nakabalik na. Okay? At ang sabi ng Panginoon, mag-akay kayo. Dahil tayo naman ay inakay rin dati. Amen po? Sino po ang gumawa ng ganoon? Sino po ang nag-isip na, ayun pala yung kailangan kong tumulong sa iba, akayin silang makabalik sa pastulan ng Panginoon. Meron bang gumawa ng ganon? Amen. So mga 1%. So bakit ko po binabalikan ito? Kasi po, mahalaga po ngayon sa atin. Bilang alam nyo, bilang pastora ninyo, let me open up myself to you. Mahalaga po tayo ngayon na marunong makinig at sumunod. Huwag lang pong makinig lang ng makinig. Amen po ba? 2 tao uli ang nandito sa lugar na to. Isang na-bless talaga, pero wala namang ginawang pagsunod. Kaya, nalimutan na natin yung mensahe. Okay, ganun po yun eh. Kasi po, hindi pala natin naintindihan. Kasi pag naintindihan natin, gagawin natin. Kaya ang panalangin ko sa banal na Espiritu, tulungan tayo ngayon. Amen? At yung isang klase ng tao, na-bless ka. Tapos nagsimula ka ng sumunod at nagbago ka ng lakad. Amen? Mga kapatid, napakahalaga po. That is what our church is meant to be. Hindi tayo religion. We are in a relationship with Jesus. Napakabuti niya. Sabi natin kanina sa ating awitan, wala kang katulad, O Diyos. Wala talagang katulad ang ating Diyos. Amen? Kaisa-isa siya, napakabuti niya, napakamatapat niya sa atin. Amen. Mahal na mahal niya tayo. Kaya ka nandito sa church na ito ay para talagang lumago pa. Ang ganda ng kinanta natin, na tayo ay dalhin pa ng Panginoon from glory to glory to glory. Amen. To rise up higher and higher and higher. Kasi kapag hindi po tayo lumalago, alam nyo, medyo maano na tayo eh, parang tawag doon, magsasawa na tayo. Dapat may palagi tayong panibagong nararanasan sa ating Panginoon. Because He is great and mighty. Hindi siya nauubusan ng pwedeng gawin sa atin na talagang tayo ay lalong mai-in-love sa Panginoon. Hallelujah! That is what our church is meant to be. Amen! Ang mabago ng mabago pa tayo hanggang maging katulad na tayo ni Kristo. Yun po yung pinaka-goal natin. Amen. And praise God for this verse na ibinigay sa akin ng Panginoon. Pwede po tayong tumayo at magbasa ng salita ng Diyos. Ay napakaganda at sige po, verse 3 1 John 2 verse 3, 4, 5, and 6. Let's read. 1, 2, ready, go. Nakatitiyak Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ang niyang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, at wala sa kanya ang katotohanan. Okay. Next verse. Ngunit sa sinumang sumusunod sa salita ng Diyos, lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig ng Diyos at sa ganitong paraan natin malalaman na tayo'y nasa kanya. Ang sinumang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay
ng tulad ni Jesucristo. Amen. Praise God. Makakaupo na po tayo. Ayan. Parang ngayon ko lang din nabasa po ito, no? Nung binigay sa akin ng Panginoon, sabi niya, nakakatiyak tayong kilala natin ang Diyos. Mahalaga pala na tiyak nating nakikilala ang Diyos. Okay? Paano daw? Kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Kung bilang ating pastol, siya ang ating sinusundan. Okay? At verse 4, ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling. Parang nasaktan naman ako doon. So, Lord, sakit mo namang magsalita. No? Pero yun talaga yung katotohanan, ano? At wala sa kanya ang katotohanan. Ha? Kahit ba ako ay simba ng simba? Ha? Kahit ba ako ay pray ng pray? Pag hindi pala ako sumusunod sa mga pinag-uutos ng Panginoon, ako ay sinungaling. Kaya ano pa sabi niya? Ngunit sa sinumang sumusunod sa salita ng Diyos, lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Ganda nun, ha? At sa ganitong paraan natin malalaman na tayo'y nasa Kanya. We are in Him. Mahalaga po na alam natin na tayo ay nasa Panginoong Jesus, nasa ating Diyos. Amen? At ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Jesucristo. So, ang pagmamahal sa Panginoon ay hindi pala passive, hindi lang sinasabi, kundi ginagawa. Amen po? Alam nyo, napakaganda sa English, no? Mas naintindihan ko itong verse na to sa Amplified Version. Sabi ganoon, and this is how we know that we have come to know Him. Sabihin ng how we know ay na-experience talaga natin na talagang kilala natin ang Panginoon. Okay? This is how we know daily. Meron pang ano yan, ina-amplify yan, daily and by experience that we have come to know Him. To know Him. Nakikilala, nauunawaan talaga natin ang ating Diyos. Kilalang-kilala natin talaga siya. Okay, hindi lang dun sa pagkakilala natin, kundi kung sino talaga siya ay nauunawaan natin. And we are more deeply acquainted with Him. Okay. Sabing ganon, if we habitually keep His commandments. Napaka-big word po yung habitually. Ang ibig sabihin niyan, nakakagawian natin. Araw-araw nating ginagawa. Habit na natin ang pagsunod sa Panginoon. Amen. Napakahalaga po nun. Sabing gano'n, whoever says, I have come to know Him, but does not habitually keep His commandments, hindi naman siya nakafocus sa sinasabi ng Panginoon. Hindi naman siya sumusunod. Okay? He is a liar. And the truth is not in him. Okay? So sabihin nyo nga, habitually. Mahalaga po yung salitang yon at yan ang gusto na i-build up sa atin ngayon ng Panginoon sa ating mga buhay. Magkaroon tayo ng habit na sumunod ng sumunod araw-araw. Amen. And whoever habitually keeps His word and obeys His precepts, keeps His word and obeys His precepts, in him the love of God has been truly perfected. By this we know that we are in Him. Ang ganda no, no? By this we know we are in Him. Tayo ay talagang sa Kanya. Amen. Whoever says he lives in Christ ought to walk and conduct himself just as He walked and conducted Himself. Alam nyo yung wala na po si Jesus Christ sa earth, di ba? Pero yung mga mananampalataya niya ay mga Christ-like. Parang nandito rin si Christ. Amen? Dahil sa'yo,
na ikaw, dahil ikaw ay sumusunod, isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon at sinusunod mo ang salita ng Panginoon. Amen. Last time, senior sa atin ni Kuya Joseph ang Great Command. Greatest commandment ito. Let's read 1, 2, ready, go. Ayan. So, marami nga, sinabi ni Kuya Joseph, ang dami talagang mga commands, pero this is the greatest, pinakadakila, sabi niya, pinakamahalagang utos sa lahat, ay ang unang-una, mahalin natin ang ating Diyos ng buo nating puso, ng buo nating lakas, at kaluluwa at buong pag-iisip. Yan po palagi yung hinahanap sa atin ng Panginoon, na mahal natin siya. Kaya ka ba nandito dahil mahal mo ang Panginoon? Ay, talagang napangiti mo na si Lord. Kasi, sa totoo lang siya ang unang nagmahal sa atin. At tayo ay nagre-respond lang sa Kanya. No, kaya, alam nyo, kaya natin siya minamahal. Siya yung unang nagmahal sa atin. Siya yung unang nagpahalaga sa atin. Amen. Ang halaga mo ay halaga ng Diyos. Ganon ka kahalaga. Sabi mo sa katabi mo, ganon ka kahalaga. Kaya, alam nyo, itong pinakamahalagang utos sa lahat ay ipanalangin nating nagagawa natin, nasusunod natin. Kasi pag nagawa na natin to, kayang-kaya na natin gawin ang lahat. Amen? At ang sabi dyan, ang ikalawang pinakamahalagang utos, mahalin mo ang iyong kapwa, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen. Alam nyo, yung dalawang commands na yan ay dati 10 commandment yan. Okay? O yan, ayan, magtatanong na ako ha. Sino dito ang nakapag-memorize ng 10 commandments? Ayan. Kasi, di ba, yun yung gusto nating i-practice eh. Ano bang sinabi sa message? Dapat meron kang response. Amen? Kahapon, talagang nagpa-premyo na naman si Joseph. 500 ang nag-memorize ng ano. Pero ngayon wala. Dalawa pa yung nag-memorize kahapon. Oh, di ba? Okay? So, sino dito ang tatlo pala? Tatlo, oo. Hindi ko ata nakita yung isa. Sa dulo na. Okay. Sige. Sino dito ang nakapag-memorize ng 10 Commandments? Mahalaga palang mapaalalahanan tayo dyan. O, sinong matapang? Si Chini. O, teka, pipili ako. Sino pa? Si ano? O, puro mga bata. Ayoko mga bata. 10 Commandments. Gusto ko lang malaman sino po ang nag-respond. Alam nyo, may dala na rin po akong Bible. Kasi nasanay na nga tayong puro cellphone ang dala natin. Ano? I want to respond to what the Lord is saying. O nga, nung minememorize ko siya, napaalalahanan ako, ano ba yung mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, at ng buo mong pag-iisip. Number 1, you shall have no other God before me. Dapat siya lang. Pangalawa, you shall not make idols. Okay, napakaraming idols ngayon. Kailangan natin suriin ang ating mga puso. May lahat, marami po sa atin ang mga may idols. Pangatlo, okay? Ano ba yung pangatlo? You shall not use the name of God in vain. Wag natin gagamitin ang pangalan ng Diyos nang walang kapararakan. Kagalit ang Panginoon. Pang-apat, you shall keep the Sabbath day holy. Kaya palakpakan mo yung katabi mo.
Nandito siya, ipinapangilin niya, ino-honor niya ang Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng mahalin mo ang Panginoon. And then, paano yung mamahalin mo ang iyong kapwa? Number 1 is do not murder. Huwag kang pumatay. Uy, wala namang mamamatay tao dito, no? Pero sinasabi ng Panginoon, kapag ikaw ay galit sa kapatid mo, para kang pumapatay. Okay? Do not murder. Do not commit adultery. Okay? O, meron ba dito, naku mga kapatid ko, hindi kailangan na meron kang nakaka-partner dyan. Yun lang sexual immorality, yun lang pagmamasturbate, yun lang porno dyan. Mga kapatid, hayaan nyo sabihin ko to kasi sobra na po ang kaaway. Kahit yung mga nandito, mga ng church, nabibiktima pa rin. Do not commit adultery. Number 7 ba yun? Number 8 is, do not steal. Walang magnanakaw. Do not steal. Kailan nagnanakaw ang mga Kristiyano? Pag hindi nagbibigay ng tithes. Pero sabi ng Lord, do not steal. And then, do not make false accusation against others. Huwag kang magbibintang. Okay? Huwag kang mag-a-accuse. Number 10, do not covet. Huwag kang mang-inggit. Huwag mong pagnasaan yung sa iba. Amen? What a reminder. Amen? Tama po ba? Amen. So, napakahalaga po na we habitually love the Lord and love others. Yes. Amen po ba? Okay, magme-memorize na po ba kayo ng 10 Commandments? Amen. Ituturo na po ba natin yan sa ating mga anak? Anak? O yung mga walang anak, wag magturo sa anak. Okay. Alam niyo po, kilala niyo po ito? O yan, tumbling siya ng tumbling. O, kaya nyo ba yan? O, siya ay isang champion. Tama ba? Okay. Champions are merely recognized in the ring. Pero ang sikreto ng kanilang success is in their daily agenda. Hindi po maaabot ni Carlos Yulo yung 2 Olympic gold kung ilang taon, araw-araw niyang ginawa ang pagpapractice. Amen po ba? Hindi pwedeng 1 taon lang siya araw-araw nag-practice dyan. Mula pang bata, nakikita na natin, pinapakita, nagtatumbling-tumbling na siya. It took so many years and ginawa niya yan araw-araw. Sabihin niyo, araw-araw. Yes, may nangyayari pala sa mga pang-araw-araw nating ginagawa. Amen. Siya ang mga champions are merely recognized in the ring. Oo nga, ano? Kasi, kaya sila naging matagumpay, meron silang ginawa araw-araw. Tanong ko mga kapatid ko, anong ginagawa mo araw-araw? Anong agenda mo araw-araw? Ha? Okay. Ito po ang title ng ating message is Champions of God. Amen. Yung katabi mo, yan ang gustong mangyari sa'yo ng Lord. Maging champion ka. Sabihin mo sa katabi mo, champion ka. Yes. Hallelujah. Ang lagay, si Carlos Yulo lang ang champion. Hindi po. Pero magiging champion ka, depende sa agenda mo araw-araw. Amen? Dapat, kanina ano yung word na habitual. Habitually. Habit. Okay? Tayo po. Saan tayo magcha-champion? Sa buhay na to. Na kahit anong problema, ano yung nararanasan nating sufferings, ano man ang dumating sa ating buhay, nagtatagumpay tayo. Amen. Hindi tayo nade-depress. Hindi tayo nawawala ng pag-asa.
tayo ay lumalago from glory to glory. Nababago from glory to glory. Amen. Di pa po tapos ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. So, anong gagawin natin? Ano yung mga habit na kailangan natin sinusunod? Sinusunod para maging champion tayo. Gusto mo bang maging champion? Gustong-gusto ka ng Diyos na maging champion. Mahalaga po na meron tayong habit of prayer. Habit of prayer. Amen. Habit of prayer. Bakit tayo magkakaroon ng napaka-basic? Kayang-kayang gawin. Amen po ba? O ang sabi diyan, ang tinalakay natin to sa ating prayer meeting, Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer you and show you great and mighty things which you knowest not. Tumawag ka sa akin. Yun sinasabi sa atin ng Panginoon. Tumawag ka sa akin, sasagutin kita. At magpapahayag ako sa iyo ng mga kahanga-hanga at mahihiwagang bagay na hindi mo pa alam. Bakit ganun ang challenge sa atin ng Lord? Kasi alam niya ang buhay natin. Alam niya ang mga burdens natin. Alam niya ang mga problems natin. Alam niya ang kalagayan natin sa buhay. Ang sabi ng Panginoon, call unto me. Call unto me. It must be a daily habit kung alam mong ikaw ay nasa kingdom na ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang prayer narinig ko ng Friday, si at Kuya Jay nag-share is connecting with God. Napaka-spiritual ng prayer na i-connect niya tayo sa ating Diyos. Amen. At ang isang prayerless na Christian ay hindi kingdom citizen. Medyo masakit ng konti yon, pero kailangan kong sabihin Kasi po, mahalaga na ito po yung ating daily agenda para maging champion. Bakit? Dahil sumusunod tayo sa Panginoon. Sinasabi natin, mahal natin ang Diyos. Kaya sumusunod tayo sa Kanyang mga sinasabi. Okay? Na saan tayo dadali ng Panginoon? Ang maging champion na katulad niya. Hallelujah. So, ang panalangin ay hindi lang talaga pagtanggap ng mga material blessings. Praise God. Talaga naman po, na pag humingi tayo sa Panginoon, makakatanggap tayo. Pero hindi hanggang doon lamang ang pananalangin. Ang focus ng ating prayer ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Sabihin nyo nga, paghahari ng Diyos. Paghahari ng Diyos sa buhay mo. Naghahari ba ang Diyos sa buhay mo? Naghahari ba ang Diyos sa tahanan mo? Talaga pag uwi natin, walang mainitin ng ulo? Walang mapag-alala? No? Walang magagalitin? Walang, alam niyo yun, depressed? Pag uwi sa bahay, depressed? Pag uwi sa bahay, alam niyo, malungkot? Mga kapatid, hindi lang natin hayaan, pag nandito tayo, ang saya natin, sa totoo lang. Tingnan mo ang katabi mo, parang walang problema. Lahat nakangiti. Diba? Pero pag uwi natin sa bahay, yun na yun totoo. Naghahari ba ang Diyos sa ating mga tahanan? Lumalago ka pa bilang isang mabuting anak, Chini? Hallelujah. Ikaw ba, Kuya Lando, ay nagiging mabuting ama na? Okay? Hallelujah. Ikaw ba, Kuya Larry, ay isang mabuti ng asawa? Mga kapatid, ito pa po ang sinasabi ng Lord. Let's go deeper in prayer. Pinopromote po natin ang family altar. Malalaman mo, lumalago ka sa panalangin kapag nadala mo na ang altar ng panalangin sa bahay mo. Marami pong tao akala dito lang nagpipray sa church. Pero ang pinakauna, dapat tayo nagpipray sa pamilya natin. Sa tahanan natin. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, talagang magkakaroon tayo ng family altar movement. CC2N wide. Sino ang mabebenepisyuhan nito?
Si C2N ba? Hindi. Pamilya mo. Lahat ng susunod. Amen? We want to have a daily habit of prayer. Amen. Ano pang habit? Okay. Pero alam niyo itong mga habit na to, kailangan may coach tayo. Si Carlos Yulo, ang dami niyang mga ka-teammate. Magagawa natin ito sa tulong ng Holy Spirit. Sa tulong ng ating ka-cell group member, ng ating cell leader. Sa tulong, talagang nagtutulungan tayo dito. Amen. Na mangyari ang kalooban ng Diyos. Hindi ko po alam sa inyo, and I pray, nag-pray po ako talaga na kapag narinig natin ito, titingnan natin ang ating buhay. Oo, nagpe-pray tayo, pero sige pa, more pa. Amen. Kasi gustong gumawa ang Diyos sa iyo ng great and mighty things. Hallelujah. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Grabe yung prayer na yan. Lisensya yan ng Diyos para makagawa siya sa ating buhay. Amen. Pag nag-pray ka, inaalaw mo ang Diyos na gumawa sa buhay mo. Pag hindi ka nag-pray, mayabang ka. Kasi hindi ka dumidepende sa Diyos. Prayer is being dependent upon God. Amen po ba? Ano pang habit ang kailangan natin? Habit of the Word of God. Napaka-basic. Amen? Hindi ko po alam sa inyo. Ako po yan, tiyaga-tiyaga namang magpadala sa inyo ng Bible guide. Para lang siguraduhin ko po na tayo ay pare-pareho ang binabasa araw-araw. Amen? Dahil napakahalaga po ng salita ng Diyos. Amen. Ito po ang main food natin spiritually. Payag ba kayo sa isang araw, isang beses na lang kayo kakain, lunch na lang, walang breakfast, walang dinner. Walang kumibo. Ano yan? Silence means no. No. No, hindi tayo papayag. Pero mga kapatid ko, bakit pumapayag tayo na hindi tayo kumakain ng Word of God sa isang araw? Nasasabi natin na naintindihan ni Lord. Si Lord hindi niya tayo maintindihan. Pag ganyan ang attitude natin, kasi pagkain to, pagpapalakas sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Kaya, mahalaga po ang habit of the Word of God. Dahil sinabi po sa Joshua 1:8, ito ang susi. Gusto niyo bang magtagumpay? Gusto niyo bang guminhawa? Anong gagawin? Meditate. The word of God shall not depart from your mouth. You shall meditate on it day and night so that you may understand and you will obey the Word of God. Mga kapatid, gusto po nating magtulungan. Hindi pwedeng walang Word of God. Amen? Wala po tayo sa religion. We are in a relationship with God. Gusto tayong kausapin ng Panginoon. Amen po? Hallelujah. So, tingnan nyo tong verse na to. 1, 2, ready, go. Huwag ninyong ibigin ang mundo, ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Alam nyo, ang mundo ay pinipilit na tayo ay ihiwalay sa salita ng Diyos. Pinipilit na tayo ay hiwalay sa pananalangin. Amen? Napakadaming distraction ngayon. Okay? Yung cellphone natin, lagi ko yung sinasabi ngayon kasi, kitang-kita ko naman po at alam naman po natin. Sabi nga, may pinasa si Ate Malong parang picture ng cellphone. Kaya pala ang tawag dyan cellphone, kinukulong ka niya. Cell. Hindi niyo ba napansin? Addict na tayo dyan. Parang hindi tayo makahinga pag hindi tayo nakapagbukas, nakapag-scroll ng di ba? Okay lang din sana yun, walang problema. Pero kung hindi ka na nakakapagbasa, kung hindi ka na nakakapanalangin, hindi mo na nasusunod ang salita ng Diyos, yan pa ang naging dahilan para magporno ka. Yan pa ang naging dahilan para mainggit ka, para ma-depress ka. Mga kapatid, talagang ang dalangin ko po,
matutunan na nating itama ang paggamit sa cellphone. Ako po nag-DND na. Wow, natutunan ko tuloy yun DND. Do not disturb. Ayun, praise God doon. Queenie, thank you. Tinuruan mo ako doon. Tagal ko nang may cellphone, ngayon ko lang nalaman yun So, hindi na po ako na ng may mga ganon. It helps me. Pero meron pa, inaano ko pa po yung sarili ko, dinidisiplina ko pa rin po ang sarili ko. Hindi ko sabihin ako ay hindi nadali. Amen? Pero mga kapatid ko, pwede bang magtulungan tayo? Champion ka Saan ka magsa-champion? Amen? So we need the habit of this basic habit. Ano pang sinabi dyan? Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, the lust of the flesh, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, the lust of the eyes, at ang anumang pagmamayabang sa buhay, pride of life, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Diyan po, hindi lang po dyablo ang ating kaaway. Ang kaaway natin ay ang masamang hilig ng ating laman. Ano ba yung mga masamang hilig ng ating laman? No? Yung pagiging magagalitin, yung pagiging, ayun nga, yung napupunta tayo kung saan sa ang mga immoralidad. Okay? Yung dati nating buhay, yung dati nating tao na namatay na dapat dahil pinako na kasama ni Jesus, nabubuhay. No? May nag-share sa akin, ako, Mami, nabuhay po uli nahulog po ako Alam niyo yun? Hindi po tayo excuse sa lahat ng mga yan. Kaya mahalaga po talaga na tayo po ay nagdidisiplina. I am warning yung mga couples, mga mag-boyfriend, mag-girlfriend dyan. Ay, mga anak, pasensya na kayo, ganito talaga po ako magpapaalala sa inyo. Kayo po ay pag hindi nag-ingat ay babaksak kayo sa sexual immorality. Hindi po tayo exempted. Alam niyo, lagi ko kayong pinapaalalahanan. Amen? Target tayo ng kaaway. Ayan, And then, pag nanasa sa mga nakikita ng mata, hindi naman masama mag-Shein, ano pa, Shopee, ano pa? Lazada. Pero mga kapatid, kapag nakita mo na ang sarili mo, scroll ka na ng scroll talaga. Ang tagal pala niyan. Minsan, naghanap ako at ko lagi na ako napili. Pero ayoko na. Nakakasakit ng ulo at isang oras na pala akong gumagamit noon. Mga kapatid ko, habang marami kang nakikita, lalo kang bili ng bili. Sino dyan ang marami ng damit? Sino dyan ang marami ng bag? Sino dyan ang marami ng sapatos? Sino dyan? Tapos, hindi ka nag-o-offering. Ay, biglang gano'n. Tapos, hindi ka nagtatides. Hindi ka nakakatulong sa mga namatayan. Hindi ka nakakatulong doon sa alam mong mahirap na ating mga kapatid o kamag-anak man lang. Mga kapatid, lust of the eyes. Uso na yan. Huwag tayong makiuso. Amen po ba? Tahimik po kayo, galit na kayo sa akin. Amen. This is my heart. Talagang ako po nalulungkot, naiiyak ako. We need to pray for one another. Alam ko po mahirap ang buhay, pero may Diyos po tayo. Marami po ang nadadapa Kaya mga cell leader, please, pray for them. Care for them. Kaya nga dito tayo sa ating pamilya para magbantayan, para mag-alagaan. Kaya please see to it, nasa cell group kayo. Amen po? Huli na tayo dito tapos bigla pa tayong mananakaw. Amen po? Hallelujah. At anumang pagmamayabang sa buhay, tanungin mo ang sarili mo, mayabang ba ako? Mahirap kasing sabi, mayabang ka ba? Mayabang ba ako? Tanungin niyo ang Panginoon. Amen? Ang mundo at ang lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod,
sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon sa John 10:10. TPT ata ito, but I have come to give you everything in abundance. More than you expect, life in its fullness until you overflow. Hallelujah! Alam nyo, maaaring nagsimula tayo dito, walang-wala. Ang hirap-hirap ng buhay natin, pero as you grow in your relationship with God, yayaman ka. Paano mo lamang yayaman? Sige, palakpakan natin si Lord. Bakit po? Paano mo masasabing yayaman ka? Para bang ganito, kapag meron ka na more than enough sa pangangailangan mo, nakakapagbigay ka na sa iba, mayaman ka. Amen. Pag ganoon tayo, generous, lalong mag-generate ang blessing ng Panginoon sa'yo. Amen. Ang purpose ng Lord sa ating church, financial freedom. Magkaroon tayo ng financial freedom. Makaalis sa utang. Amen. At tayo po ay maluwag nang nagbibigay, nagpapautang. Ewan ko lang kung magpapautang kayo. Magbigay na lang kayo. Tayo pala. Amen. Okay ganito. Walang utangan sa atin Kung talagang kailangan mo, sa cell leader ka lang magsasabi. At ayokong maririnig, uy, huwag mo sasabihin to tayong dalawa lang. Mananalangin tayo sa pangangailangan mo, sasagot ang Diyos. Amen! Pagpapalain ka talaga ng Lord. Magiging champion ka. Hallelujah. Praise God. Amen. So, hallelujah. I pray, ma-overcome na ng mga natin ang pagiging magagalitin, pagiging mareklamo, pagiging prayerless, pagiging mapag-alala, pagiging unforgiving. Sabihin mo sa katabi mo, meron ka pa bang hindi pinapatawad? Okay? Ma-overcome na natin ang pagiging matampuhin, ang pagiging tamad. May tamad ba sa mga taga-JJ, Oh, sige. Praise the Lord. Ma-overcome natin ang depression, ang pagiging madamot, ang pagiging hopeless, ang pagiging sinungaling, at ang pagiging malamig sa Panginoon. Amen. Tingnan mo nga ang katabi mo, malamig ba sa Panginoon o mainit? Mainit. Pag mainit, ibig sabihin, nakikinig, sumusunod sa Panginoon. Hallelujah! At ang isang habit pa, para tayong maging champion of God, ay habit of soul winning. Hallelujah! Napakadali lang po yan. Kung ano yung naranasan mo sa Panginoon, ikwento mo lang sa iba. Tapos, dali mo sa church. Amen? Amen. At makinig kayo mga kapatid ko, napakaganda ng pangako ng Panginoon sa Mark 16:15-18. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral nyo ang magandang balita sa lahat ng tao. May natanggap ka bang magandang balita? Ba't hindi nyo binabalita? Maganda naman pala. Okay? Sabi ganon, ipangaral nyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas. Ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. At ito ang palatandaang makikita sa mga taong sumasampalataya. Listen, church. Sino ang mga sumasampalataya dito? Taas ang kamay. Proud na proud. Proud na proud. Ako ay sumasampalataya. Okay. Ito sinasabi ng Diyos. At ito ang palatandaang makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin, sabi ni Jesus. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masasamang espiritu. Okay, magsasalita sila sa ibang mga wika. Kung dumampot man sila ng mga aso o makainom ng anumang lason, ay hindi sila mapapahamak. Huwag niyong intentionally na, tingnan ko nga kung talagang hindi ako mamamatay sa lason, iinom ng lason. O hindi ganun yun, Sabi dito, kung dumampot, makainom ng anumang lason, ay hindi sila mapapahamak. At,
Sabihin nyo, at gagaling ang mga may sakit. Napapatungan nila ng kanilang mga kamay. Eh bakit hindi tayo nagpipray sa mga may sakit? Sabi nyo, sumasampalataya tayo. Amen? Dapat puno na ang church natin ng mga pinagaling at papagalingin pa ng Panginoon. Amen po ba? Basahin nyo ito ha. Talagang nag-e-expect, I really pray. Pagkatapos ng mensaheng ito, may gagawin tayo. Nagbabago na po. Nagle-level up na ang mga taga-JGA. Amen po ba? Magpapatotoo tayo ng mga ginagawa ng Diyos dahil sumusunod tayo sa Kanya. Tandaan nyo, gustong-gusto ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. May tao ka bang kasama sa bahay? Kapitbahay? May mga kakilala ka ba? Ligtas na ba sila? Hindi pa. O tayo ang mga misyonaryo. Amen? Hallelujah! Kaya inuutusan tayo ng Panginoon, ipahayag natin ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Sabihin nyo, uy, nararanasan ng Diyos! Hallelujah! Ito medyo masakit ng konti. One sign that you have become a citizen of the kingdom of God is when you have passion to win souls for Jesus Christ. Palatandaan na ikaw talaga ay kingdom citizen, meron kang passion sa mga naliligaw. Alam niyo yon? Tumahimik lahat. Amen? So, lahat tayo, we are every day, we are in contact with people who are lost, who are in darkness, who are in bondage. Okay? Malayo sa Panginoon. Okay? Ang role natin bilang mananampalataya, maging liwanag sa kanila. Maging asin sa kanila. Yung laging sinasabi ni Joseph, no, uy, parang ang saya naman dyan. Parang ang ano naman dyan. Anong meron dyan? Diba? Yung na-attract sila sa atin. Ang pogi mo naman, ang bango mo naman. Diba? Okay? So, we are all aware of the rising rate of suicide, of divorce, of crimes, HIV. Alam nyo, hindi lang yan binabalita, pero napakaraming kaso dito sa Cavite. HIV. Ay my God. Mag-ingat po. Ay, dapat wala talagang nakikipag-sex sa hindi niya asawa. Amen? Yan yung resulta eh. Amen po ba? Teenage pregnancy, napakarami. Kausap ko lang isang pangalan noon sa istasyon ng pulis, 16 years old, 8 months na ang baby niya. Sabi ko, parang ang sakit naman. Paano? Alam niyo yung 16, so bubot na bubot pa. And then, sexual immorality, online gambling. Marami kayong kakilalang ganyan. Wala na daw pogo, pero ano na lang daw. Online sabong, wala din, ganon din. Nahagip pa yung pinakamahihirap. Mga kapatid, mag-pray tayo. Sobra na po ang mga pang-ano sa atin ng kaaway. And even, drug addiction, uso pa rin, ano? Meron pa bang mga drug addict sa inyong community? Meron pa. Sinong aabot doon? Sabi ng Panginoon, Isaiah 6:8, whom shall I send? Who will go for us? Sabi na Isaiah, Lord, here I am. Send me. Sino kaya dito sa mga taga-JGA ang magpapasend sa Panginoon? Hindi na tayo pupunta kung saan. Diyan na lang sa mga taong kakilala mo. Amen po ba? Amen. Kung si Jesus nandito, ang gagawin niya, bara-barangay pupunta siya, magbibisita siya. Okay? Mag-preach, magpapagaling. Pero wala na siya. Ang nandito na yung katawan niya. At yan ay ikaw at ako. Amen po ba? Let's have the habit of soul winning. Let's pray, let's care, and then let's share. Pag ginawa po natin yan, mga kapatid ko, sikreto, sabihin natin, araw-araw, habit of prayer,
habit of the Word of God, habit of soul winning. Isipin nyo, kung ginawa natin yan, sinunod natin yan, dahil mahal natin ang Diyos, sumusunod tayo sa Kanya. Ginawa natin halimbawa muna ng isang buwan, sabay-sabay tayo. Palagay ko may kakaibang mangyayari sa atin. Walang naniniwala. Palagay ko may mga pagbabagong mangyayari sa atin. Mga kapatid, let's just begin now to hear and obey the Lord. Tayo po ang mapagpapala. Ulit, champions are merely recognized in the ring. Okay, sabi po ang secret ay ang daily agenda. Paki-ano nyo na po yung agenda natin. Si Ate Alice, sabi niya meron siyang nireklamo sa katawan niya, may bukol daw, ganun. Then, sabi ko, Alice, asikasuhin mo na agad dyan. Praise God, yung kanyang anak na panganay, tinrap niya lahat ang kanyang mga routines. Sinamahan ng kanyang nanay sa Manila Doctors. Anong ibig sabihin nun? Priority ni Nonoy ang nanay niya. Amen? Priority mo ba ang prayer? Kaya mo ba talagang ilagay sa schedule mo ang prayer? Kasi ganun lang naman yun eh. No? Kaya mo bang ilagay sa schedule mo araw ang pagbabasa ng Bible? Kaya mo bang talagang ipag-pray, Lord, sino po ba yung sisharan ko? Sino po yung ipa-follow up ko? This week, ang dami ko na follow up, even sa cellphone lang. We need each other. Mga kapatid ko, pag nagkasundo tayo, nagkaisa tayo talagang makinig ngayon at sumunod sa Panginoon, magkakaroon ng pagbabago. Le-level up tayo. Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo bang mag-level up? I want you to meet, sino to? Si Sydney McLaughlin Lebron. Siya po ay isang Olympic gold medalist. He broke her 6th world record in the 4 meters hurdles to become the first woman to win back-to-back gold medals in that event. Ang galing, ano? Pero ito mas magaling. She also continued her track record of giving God all the glory for her success. Amen? Okay. Meron pa yan. Na-bless lang po ako daw. Ito ang sinasabi niya. I credit all that I do to God. He's given me a gift. He's given me a drive to just want to continue to improve myself. And I have a platform and I want to use it to glorify Him. Hindi mo kailangang maging ganyan. Kung nasaan ka ba? Nasa pamilya ka? Nasa tahanan ka? Nasa school ka ba? Nasa office ka ba? Ano man ang ginagawa mo, platform yan para mag-glorify mo ang Panginoon. Amen. Ang ganda na sinabi niya, no? Lahat tayo may gift. Sabihin mo sa katabi mo, gifted ka ng Lord. Oo. No, special ka talaga. Hindi pwedeng wala kang gift from the Lord. Meron kang kagalingan na galing sa Panginoon. Gamitin mo yan. Sabi niya, He has given me a gift. At binigyan niya ako ng drive para talagang patuloy na i-improve ko ang sarili ko. Anong ginagawa niya? Araw-araw na pag-exercise, pagpa-practice, tayo din. Amen? Mag-rise up dito ang mga susunod na mga preachers. Mag-rise up dito ang susunod na mga evangelists. Magagaling na mga cell leaders. Amen. Marami pa tayong aalagaan. Huwag tayong makontentong tayo-tayo lang. Ang dami pa nating tutulungan. Hallelujah. Praise God. I want to use it to glorify Him. Last. Ayun. And so whenever I step on the track, it's always the prayer of mine. God, let me be the vessel in which you're glorified, whatever the result is. My prayer relates to how I conduct myself, how I carry myself, not just how I perform. And so it's just
freedom in knowing that regardless of what happens, He's going to get the praise through me. And that's why I do what I do. Mga kapatid ko, tinatawag tayo ng Panginoon. Gamitin mo ang buhay mo para luwalhatiin ang Panginoon. Amen. Kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Ang saysay ng buhay natin, maluwalhati ang ating Diyos. Hallelujah. Amen. God bless everyone. Shall we all stand? Holy Spirit, thank you. Hallelujah. Thank you, Lord. Nakapagsalita kang muli sa amin, Panginoon. Hallelujah. At minsan pa, Lord, ayaw po naming biguin kayo, Panginoon. Lord, na narinig namin, tapos hindi naman namin susundin. Lord, andito po kami, humihingi po ng tulong sa banal mong Espiritu. Lord, sa totoo lang, kung kami-kami lang ito, hindi namin kaya. Pero Lord, salamat po. Again, you had given us the Holy Spirit, your Holy Spirit, as our helper. Lord, tulungan niyo po kami. Gusto po naming magbago pa. Gusto po namin, Panginoon, na abutin pa yung pagiging champion. You have appointed us to be champion, O God. Champion of God. Kasi champion ka eh. Hallelujah, Lord. Kilalang-kilala mo ang bawat isa. Amen. Alam na alam mo ang pangangailangan. Alam na alam mo ang mga buhay namin. Pero Lord, today, as we lift up our lives, Lord, ito ako, sa aming muling pagsuko sa iyo, Lord, sige po, gawin ninyo yung gusto ninyo, Lord. Mangyari yan, Panginoon. Lord, susunod ako. Hallelujah. Meron bang ganyan? Meron ba dito na ganyan ang desire? Then you can lift up your hands to God. Bilang pagsasabi niyo sa Panginoon, Lord, here I am. Gusto ko po yun. Mangyari sa akin, O Diyos. Magkaroon ako ng habit. Lord, mula ngayon, O Diyos. Hallelujah. The habit of prayer, the habit of Word of God, the habit of soul winning, O God. Hallelujah. Panginoon, Lord, gusto po namin makakita ng greater things, Lord. And so, Lord, nakikita mo yung mga hands na itinataas. Hallelujah. Lord, kilala mo sila, alam mong puso nila ngayon. Lord, sabi mo, as we call upon you, you will answer. Sige po, sabihin niyo ang intensyon ng puso ninyo sa Panginoon after hearing the message of God. Hallelujah. Andito po ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo sa amin. Lord, you want us to become champions sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, sa aming mga workplace, saan mo kami dinadala, Panginoon. Lord, Holy Spirit, come. We pray today.